So I am pretty sure no, na narinig nyo na ang chismis, ang chika na nagkabalikan na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Naging usap-usapan yan sa internet nitong mga nakaraang araw nung mag-post si Sian Gasa about dito. Ang tanong, legit kaya? Ang tanong, legit kaya ang chika ni Mars? No? So, in fairness naman kay Sian Gasa naman, sa dami ng chinismis niya, madami din naman doon tumama talaga. Yung mga isplok niya din naman talaga masasabi natin na pwede talaga, may possibilities, di ba? Kaya hindi natin masasabi na fake news yan or what, kasi may mga napatunayan na siyang mga previous So, kumbaga, dahil nga doon, parang na-build niya na yung credibility niya bilang mukasang. Kaya medyo may part na naniniwala ako sa mga sinabi niya. Actually, naniniwala na talaga ako 100% naniniwala na ako sa kanya nung makita ko yung post. Kaya lang, ngayon, medyo nabawasan ng percentage yung paniniwala ko nung mag-post o may interview yung nanay ni Catherine Bernardo, si Mami Min Mercado. Mercado po. Bernardo, no? At ang sabi niya, wag daw maniwala sa fake news. So, medyo nagdalawang isip ako. Ganon. Parang ang nangyari, 100% naniniwala na ako kay Sian Gasa. Lumabasa ko yung post. Ang nangyari, naging 70-30. No? Pero 70 kay Sian Gasa. 70% kay Sian Gasa. No? Kasi hindi natin malabi. Yung sa part kasi nung nanay, madaling sabihin na huwag maniwala sa fake news. Kasi syempre, hindi naman ganun kabilis-bilis yun. Yung mga pangalan yung mga yun. May iniingatang reputasyon yan di ba? Kaya no one knows sa issue na to. Kumbaga only time can tell. May kasabihan pa pag yung may mga nag-cheat, the time is the ultimate truth teller. Ganon! Puta kita. Kaling ko English. Sabihin to sa mga kaibigan, may mga taong naniniwala, meron din namang hindi, no? At may mga taong masaya sila na magkabalikan ang Katniel. At syempre, meron din namang kumbaga ayaw na nila na magkabalikan itong couple. Dahil nga doon sa ginawa, di umano, ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo na labis ikinagalit ng mga tao, no? Ng sambayan ng chismosa. Nagalit no? Cheater daw May mga comments pa na ang sinasabi nila is nakikipagbalikan lang naman daw si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo para sa karir nito. Dahil sinasabi nila na kung wala naman daw talagang Catherine Bernardo, wala din Daniel Padilla. Kaya nung naghiwalay sila, lumubog yung karir nitong si Daniel Padilla. Ganon ang sabi-sabi ng mga tao na pag walang Catherine Bernardo, lulubog talaga ang karir nitong si Daniel Padilla. Which is, I think, hindi naman lumubog, no? Tangang galing nga nung incognito niya, no? Tangang si Andres Malvar, no? Kanda nung incognito. Nandun ako. May mga ilang segundo ko eksena doon, panoorin niyo. Legit, nandun ako. Umalis na ako doon kasi puta, baka mawala ng trabaho si Daniel Padilla So, kaya si Richard Gutierrez. Awa naman ako. Siyempre, may mga binubuhay na tao yun. So, sige, direct. Huwag mo na ako isama dyan. Okay na ako doon. Ilang scene lang. Pero, going back, no? So, yun, hati-hati ang opinion ng mga tao. May mga taong gusto magkabalikan. May mga taong ayaw na rin naman. Hati-hati ang opinion ng mga tao. Pero ako, personally, Katniel fan kasi ako, boy. Katniel fan talaga ako. Kaya ako, personally, nung narinig ko yung balita, puta, natuwa ako As a Katniel fan, masaya ako kung sakaling totoo man yun. Kasi alam nyo, eto yung breakup ng Katniel, last year ba? Yung breakup ng Katniel nung last year, yun yung mga tipong klase ng breakup na kahit magkabalikan sila, okay lang Alam niyo kung bakit? Kasi kahit naghiwalay sila, hindi sila nagbatuhan ng mga shit nila sa isa't isa. Hindi sila nagsiraan, naghiwalay sila ng maayos. Hindi tayo nakarinig kay Catherine Bernardo na ganito si Daniel Padilla, na kesyo ganyan. Hindi nga kinonfirm ni Catherine kung totoo yung bali-balita na nag-cheat si Daniel. Wala ka narinig kay Catherine Bernardo na negative about Daniel Padilla and vice versa. Wala ka din naman narinig na negative about Catherine Bernardo na galing kay Daniel Padilla. Di ba ako matatandaan nyo kung maalala nyo pa yung goodbye post nung dalawa? Kung binasa mo yun, talagang wala silang negative na sinabi sa isa't isa. Puro magagandang memories lang ng pagsasama nila yung mga nakalagay doon. Puro good things, kumbaga. Hindi sila nagbatuan ng putik sa mukha ng isa't isa. Hindi sila nagbatuan ng tae sa pagmumukha ng isa't isa. Nirespeto nila yung pinagsamahan nila, yung relationship nila. And for me, sobrang laking bagay nun kasi it's a sign of maturity Sabi ko nga, sobrang mature nitong dalawang to. Alam mo, babata-bata. Mature. Naghiwalay sila ng maayos. Naghiwalay sila ng nandun pa rin yung respeto sa isa't isa. Kaya kung magkakabalikan sila, hindi masakit sa mata Diba? Parang, okay lang, magbalikan kayo. Hindi naman kasi sila yung kagaya ng ibang couple na naghiwalay, lahat ng baho ng isa't isa, ibinalandra sa social media, siraan dito, siraan dyan. Ending, puta, magbabalikan lang din naman. Diba? Parang yun yung, oy. Ina nyo, huwag na kayong magbalikan dalawa, para kayong tanga. Kasi putang na, nagsiraan Nagbatuhan ng etchas sa pagmumukha Tapos magbabalikan, medyo masakit sa mata Diba? Recently, may ganyan issue. Alam niyo yan kung sino yan, mga boss. Alam niyo yan, hindi ko napapangalanan. Maingay din yun yung isang yun sa internet Oo, parang ako din.
Diba? Recently, iwalay sila nung jowa niya o asawa niya yata. Kesyo nag-cheat yung lalaki, nilabas lahat ng baon ng lalaki sa internet. Makakalipas ang ilang linggo. Flowers lang at sorry, okay na ulit. Stupid. Ah! Di ba? Nilabas mo na yung lahat ng baho, puta yung buong publiko, namumuhi na doon sa asawa mo, tapos ending magbabalikan kayo. Sirang-sira yung asawa niya sa publiko, tapos ending magbabalikan lang din pala sila. Sira ulo. Kung hindi ka ba naman kalahatit isang gaga. Kaya ako, in my own opinion, opinion ko lang naman do, bahala kayo kung gusto nyo i-take o hindi. Pero ako in my own opinion, walang kaso sa akin kung magkabalikan ng Katniel. Hindi masakit sa mata, hindi masakit sa puso kung magkakabalikan sila. Kasi nakita natin kung gaano sila ka-mature enough nung how they ended their relationship, no? Saka minsan gano'n naman di ba? Sa mga magkakarelasyon, marami na sa atin nakaranas ng ganito. Minsan gano'n naman Sa sobrang gulo na ng sitwasyon, sa sobrang gulo na nung relasyon nyo na wala ka nang maisip na paraan para maayos. Ang may isip mo na lang na paraan is maghiwalay kayo. Gusto mo na lang tapusin. Diba? So tatapusin mo siya, pero after ilang months, after ilang years, doon mo marirealize na, tanga na, hindi pala break up yung gusto ko. Ang gusto ko lang pala space. Space para makahinga ako, para makapag-isip ako ng tama, para masolusyonan ko kung ano yung problema namin. Diba? Pero aminin natin, minsan talaga break up yung nagiging solusyon natin pag sobrang gulo na ng sitwasyon. Cut! Diba? Marami sa atin na naging ganon. Siyempre, tao lang tayo. At kung sakali man totoo, yun ang nagkabalikan si Daniel at si Catherine. Mga tao lang din yung mga yun. Malay mo, ganun lang din yung nangyari sa kanila, di ba? Wala namang kaso yun Ang importante lang, maghiwalay kayo ng maayos. Maghiwalay kayo ng maayos para kung dumating man yung time na ma-realize nyo na mahal nyo pa pala yung isa't isa at magbabalikan kayo, okay lang. Hindi kayo magmumukhang tanga at hindi kayo magmumukhang katawa-tawa sa publiko kung magkabalikan man kayo. Diba? Gets nyo yung point ko mga kaibigan. Gets nyo? Dapat gets nyo. Kasi kung hindi, puta na tapusin na natin do. Alam nyo kasi mga kaibigan, para kasi sa akin, no? For me, sobrang importante nung alam mo at kaya mong kontrolin yung emosyon mo. Sobrang importante niya mga kaibigan. It doesn't matter kung gaano ka kagalit dun sa partner mo, kung gaano ka nasaktan. The most important thing is you know how to handle your pain, your emotion. Sobrang importante niyan. Dapat alam mo kung paano kontrolin yan. Hindi yung pag naghiwalay kayo, sisiraan mo siya sa lahat ng tao, ilalabas mo sa internet lahat ng baho niya, maghahanap ka ng simpatya sa publiko para ikaw yung magmukhang kawawa. Yung partner mo sirang-sira sa mga tao. Galit na galit ang publiko dun sa partner mo. Tapos ang ending, isang sorry, isang flowers, bati na ulit kayo. Patatawarin mo na, masaya na ulit kayo. Akala mo ba ganun-ganun lang yun? Hindi. Mukha ka lang tanga kasi nilabas mo yung baho ng partner mo tapos ikaw din ang sisinghot. Di ba? Hindi yun ganun kadali. Akala mo ganun yung kadali? Oo, nagkaayos kayo ng partner mo. Pero yung tingin ng ibang tao sa partner mo, tingin mo maaayos pa yun? Wala na. Sira na yung partner mo sa mata ng ibang tao. Kahit anong gawin mo, wala na yun. Hindi mo na mababago yun. Sira na yung partner mo. Kaya dapat kung ano man nangyayari sa inyo ng asawa mo o ng partner mo, sa inyo na lang yan. Sa inyong dalawa lang dapat yan. Hindi mo na yan dapat ibalandra sa publiko. Put your dirty clothes inside your laundry basket. Huwag mo yan ipakalat-kalat. Huwag kang burara.